Ayan. Isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay September 7, 2025 at ang oras ay 4:03 p.m. Hala, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una tigit sa lahat ay wala akong sawang kahit na taas, pinupuri, nadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ng banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasub, Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at kahinahunan at kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin pa rin lahat. Nais ko munang pasalamatan lahat ng ating mga kapatid na patuloy na ipinapanalangin ako, ipinapanalangin ng ating misyon, at maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na tumugon at tumutugon at tutugon. Maraming salamat sa inyo. Okay. Hindi ko na ito patatagalin. Okay. Batid natin na ang dami na namang mga kaguluhan just because. But anyway, maraming mga kaguluhan ngayon ang nag-iingay na naman ang mga kalsadahan just because of mga rally-rally na yan. And speaking of that, no? Kayo ng mga followers ko, alam nyo yan, lahat yan, pinapaalala yan sa atin lahat. But sana sa pag-FB Live ko nito ay i-share ninyo ito at sana makarating sa ating mahal na Pangulo. Okay. Hindi ako Diyos, yes, of course, pero tayo ay nagpapasalamat ako sa karunungan na ipinagkaloob niya sa inyong abang lingkod. Okay, direct to the point. May time kasi na kahit anong bilt ng aking mga mata ay talagang pipikit at pipikit yan. Kanina, may mensahe para sa ating mahal na Pangulo, PBBM. Okay, sana makarating ito sa kanya para magiging aware siya. Ang ating mahal na Pangulo, bagamat kaliwat kanan ang mga binabato sa kanya, nanatili siyang matatag at dalangin ko, personally, ay malalagpasan niya ang lahat ng bagay nito. Direct to the point, mayroong pinapaminsahe sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulong PBBM, mag-ingat po kayo sa isang grupo ng espiritual. Ayan ha, dahil ang grupo ng espiritual na ito, actually po, may kinalaman ito sa dating nalapitan ng iyong ama, no? Na spiritual. I hope you don't mind, okay? Pero ipinakita kasi no, na mag-ingat po kayo sa isang grupo ng spiritual na sabihin natin magmamagandang loob kasi ayan na, syempre i-guide ka, spiritual nga, di ba? At may kinalaman ito sa tinatawag na walang katapusan ng mga sinasabing pagbubukas ng mga ewan ng mga kayamanan. Okay. Mahal na Pangulo, mag-ingat ka dahil katulad ng sinasabi ko, nobody is perfect, yes. Na sana, kung ano man yung mga mali, sana, kung naman, no, maituwid natin yon, no, kung mayroon man na pagkakamali ang ating dating FEM senior, ito po ay ituwid natin. Kung may pagkukulang, punan natin, kaya nga magtutulungan tayo, di ba? But at this time, mag-ingat po kayo dyan sa isang grupo ng spiritual na lalapit sa'yo at in fairness naman, makikita mo ang mga kagandahang loob sa kanila. Alalahanin natin ha, si Satanas
alalahanin ninyo ang karakter ni Satanas is hindi magpapakita yan ng bangis. Siyempre, bubulagin ka muna ni Satanas, bubulagin ka muna yung bang, alam ko na matalino po kayo, okay? Alam ko yun na matalino kayo, may pinag-aralan kayo, but we are talking about spiritual, kasi magagaling din ang mga yan eh, may mga magic din yan, may mga kapangyarihan din yan, okay? So, mag-ingat kayo dahil ikakapahamak ninyo po ito, okay? Ikakapahamak nyo po ito, ang sa akin lang, alam ko naman ho na nalangin kayo, but mas maganda humingi tayo ng karunungan sa katas-taasan, no? Delikado itong spiritual na ito dahil nung una akala natin maganda ang magiging dulot kasi nga alam niyo si Satanas, kapag gusto kang siluin yan, hindi magpapakita ng kaanimalan yan. Lahat yan, pagiging maamo, lahat yan, mga no? Magagandang maipapakita niyan, no? Pati pananalita, lahat. Kaya, yan ba gawain sa Satanas, di ba? Pero at the end, sa unahan pala, ipapahama ka lang yan. Kaya mahal na Pangulo, please lang mag-ingat ka. Ingat po talaga kayo, okay? At mag-ingat pa rin po kayo sa iyong paligid dahil meron pa rin ho talaga na malapit sa'yo na ewan ko anong meron, bakit ganun lang ang ngit-ngit sa'yo, siguro inggit ang nangibabaw sa mga putragis na ito, sorry for my words, okay? So, mahal na Pangulo, no, personally, dalangin ko na ano man ang magiging sitwasyon ng ating bansa ay mapagtagumpayan ito, mapagtulungan, no? At merong grupo ng spiritual na gusto nila sila ang mamayagpag, sila ang maghahari. Akala ko lang yung king and queen ang gustong maghahari. Ngayon, ipinakita ho talaga, mayroong grupong spiritual, gusto ni sila ang mamahala sa buong daigdig. Oh my God! Hay nako, talaga lang, no? Itong spiritual na ito, hindi to masyadong well-known. Before well-known sila, pero ngayon, medyo na nahimik ito, pero ito na naman, mag-ano na naman sila, mag-iingay na naman sila. Because itong grupo ng spiritual na ito, labo-labo na to. No? Hindi lang ito tungkol sa mga nagpakilala na may mga king and queen, mga princesses, mga kung ano-ano, kung hindi, merong palihim na gumagalaw ng grupo ng spiritual na ang kanila talagang target is pamunuan nila ang buong daigdig. Okay? At for me, ang nakaano lang dito is, hello kay Pastor Eric Nagapatan. Pastor, kumusta kayo? PM ka sa akin, okay? Meron tayong pag-uusapan, Pastor, okay? Mag-ingat ang ating mahal na Pangulo, okay? Dahil mag-ingat po kayo sa mga masasaksihan ng inyong mga mata. Char? Dahil baka yan ang magiging sanhi na tuluyan kang babagsak. No? Tuluyan kang ipabagsak nila, mahal na Pangulo. Okay? Grupo to ng spiritual na palihim ito na kumikilos para sila ay sila yung mag-handle sa ating lahat at sila yung pamunuan tayong lahat. Kaya mag-ingat kayo sa spiritual na grupo na ito. Talaga lang naman. Okay. So, yan ang aking mensahe sa ating mahal na Pangulo. Okay. Dito naman sa mga nagrarally, hoy, pag sure mo dira, oy, o ano, akala ni ba masusolusyonan yung mga ano na yan, yung ako sa bagay, okay na rin yan kasi kung the more na magkagulo, the more kasi lalabas ang katotohanan. Ito naman kasi mga putragis ng mga korap na ito, dapat kasi naman kasi ito, hindi ito i-firing squad, dapat talaga ito ilibing na buhay. So anyway, itong mga kaguluhan ngayon, no? Mag-ingat kayo ha. Bakit ba sa tuwing may mga ganyan is Pangulo lagi ang binabagsakan ng inyong mga galit?
may nag-chat sa akin, Lady Min, alam mo ba ang tunay meaning ng DPWH? Sabi ko, ano ba yon? Kasi nga alam mo nito public public highways, 'di ba? Sabi niya hindi. Departamento ng Pangulo ng walang mga hiya. Sabi ko, ay ganun ba yon? O hindi ako nagsabi niya na, may nagsabi lang sa akin. Okay. So, at this time, no? Yung mga ito lang masabi ko, no? Ako po ay sinasabi ko talaga sa inyo, maging si Lady Min ay nasa kasagsagan pa rin po ng laban. No, kaya nga po ako po ay nagpakumbabang loob sa inyo, no? Nagpakumbabang loob sa inyo, kaya nga abuloy na yung words na ginamit ko no? At alam nyo, naka-receive ako, no? Naka-receive ako ng chat. Lalabas talagang katotohanan sa mga bibig. Kayo rin mismo ang nasisilo sa inyong mga sariling bitag, sa inyong mga sariling plano. Kahit anong pagkukunwari nyo kay Lady Min na magandang mga loob nyo sa akin, pero lalabas talagang katotohanan na hindi nyo ako tinuring na kaibigan, kundi tinuring nyo talaga kung kaaway dahil ako na isa sa walat natin, no? Binubulgar natin kung ano talaga yung realidad. Just like ganito. Hindi lang ho mga grupo ng mga nagpakilalang hari Rina, kundi meron pong grupo ng spiritual. Hindi to kila Buloy, hindi to kung kanilo kila Junior, kumusta na palang mga yon. Okay, mas may matindi pang grupo ng spiritual, naku, mahal na Pangulo, malapit na sa ano mo to. Kumbaga sa baseball, malapit na itong home base ka, mag-ingat ka. Diyos ko. Hay nako, mag-ingat ka. Dahil kakapamak to ng buong pamilya. Ay, Diyos ko, Santissima Trinidad. Anyway, itong mga nangyayari ngayon, no? Ay ako po talaga ay aminado sa inyong harapan, sa inyo. Kaya ako abuloy na yung words ng pinakamababang words na yon, no? Na paglambing ko sa inyo. Bakit? Hindi rin ho kasi basta-basta no? Hanggang ngayon po, kasagsagan na lumalaban pa rin tayo, may pinaglalabanan tayo, may hinaharap si Lady Min. At spiritual din po ang nilalabanan natin dito. Okay? Grupo, dahil ito ngayon ay ibinulgar ko ngayon, I'm sure, itong grupo na ito, alam ko, pagtutulungan nyo na naman ako, kaya Lady Min is always ready yan, no? Lagi ako naghahanda para sa aking sarili dahil alam ko, taatakin at tatatakihin nyo ako, no? Mga masasabi ko rin na may mga matitinding mga makapangyarihan itong mga to, pero why Lady Min is not afraid? Because ang Diyos nakataas-taasan ng aking lakas at ang aking moong. Okay? Siya lang ang aking sinasandalan. Sa Kanya lang ako kumukuha ng lakas. Physically, mentally, and spiritually. Kaya lagi nyo pa rin po akong ipanalangin. Okay? Dahil hindi ho biro ang makipaglaban sa mga kurimaw na to. Okay? At sabi ko sa inyo, September ngayon, no? Ay marami pa rin pong mga kakaibang mga pangyayari. Okay? Pero the good thing is, sinabi ko naman sa inyo na kapag may negative, mayroon ding positive. No? At taos-puso ako nagpapasalamat sa inyo. At kumbaga sa baseball, sa softball, ay malapit na tayo mag-home base. Okay? And so far, katulad na sinasabi ko is para tayo ngayon, personally, no, feeling ko, sabi ko nga, just put to your mind that you just like an paing ni Pumusino. Diba sa bowling, isang bola, kailangan i-strike mo yon para matumba lahat yon para may panalo mo ang laban. Just like the winner takes it all. Okay. Ito nakakalungkot ng balita. Alam nyo, ito magkakaliwanagan tayo. May nag-forward sa akin, but no need to mention. Okay? Okay? Okay. Ito yun Nagtataka
nagtataka ako bakit maraming nagchat-chat sa akin kung kaano-ano ko ba daw talaga si Ate Helen Abdul-Rajak. Sinabi ko naman sa inyo totoo, si Ate Helen Abdul-Rajak ay minsan kaming nagkita niyan, minsan kami nagkausap niyan. For the first place, okay naman siyang kausap. Kaya lang, I don't know what happened to her. Bakit siya nagkaganyan? Okay, I don't know. Siguro na-pressure na siya. Siguro, basta for me, Ate Helen Abdul-Rajak is pinili din siya. Okay? Gumanap din talaga si Ate Helen Abdul-Rajak. In fairness naman. Pero always remember, lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. And ito meron nagpasa sa akin, pero hindi ko lang ito mi-mentionin kung sino ang nagpasa sa akin. Basta pinasa to sa akin na meron lang akong magiging comment dito. Okay, just wait for a while. Okay. Just wait for a while at hahanapin ko dito. Ito may tungkol kay Ate Helen Abdul-Rajak ito Oo, may tungkol ito kay Ate Helen. Okay, this one. Okay. No, babasahin ko na lang, okay? Okay, may babasahin ako. Kasi pinurward kasi sa akin, ayan maliwanag. Nag-extension kasi ako So, ito ang gi-forward sa akin. No, walang galang na Ate Helen. Ito po kasi gi-forward ang sa akin. Pero, meron ako magiging komento nito. Okay. Queen Helen of Lufasug is not recognized or historical legitimate royal figure. Hindi po ako may sabi niyan. May nagpasa po sa akin ito. At ito po ay matatagpuan sa Google. I don't know kung anong nito, no? Her identity is associated with a modern movement known as the Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, which is not recognized by the Philippine government. Mainstream historical accounts of the Sulu Sultanate or the international community. Ayan po yung sinasabi. Okay. Maliwanag dyan na sa Ate Helen, sinasabing is not the part. Pero, Lidimin Canuto declared, the Sulu Empire ay meron ho talagang tinatawag na Sulu Empire. Kaya nga po bumalik na yan sa infinite account because Sulu Empire ay may kaugnayan doon sa infinite account. Ang Sulu Empire po, ganito po kasi nangyayari dyan. The Sulu Empire, no? Sinabi kasi dito, as I understand, is not in the historical Philippines. Dahil hindi po lahat ng history sa Philippines natin, ito po ay may katotohanan. Yung iba kasi dyan, marami ng history ang hindi tama. Okay? So, bakit ngayon, kung hindi tama, why ngayon ay hinahanap ninyo ang gentleman's agreement? Because Lidimin Canuto declared, ang totoong gentleman's agreement between the China and yung sinasabi nyo kay Duterte, hindi po yun ang tunay na gentleman's agreement. Ang tunay na gentleman's agreement ay panahon yun, no, ng The Lost Sultanate of Sulu. Huwag kayong mag-ano sa akin dahil ito na, mga mawalang galang na mga kapatid na kiram. Huwag kayong magagalit sa akin. Lalabas talagang totoo dito because huwag ninyong sabihin that Sulu Empire, no, sasabihin ninyo hindi recognize ng Philippine history. Pag sure kayo, no, pag sure kayo, pagka gusto ninyo na, ay nako, apat na elemento ng daigdig, hindi ako may control niyan. Ang Panginoon na may control niyan. Walang kapangyarihan sa Lidimin yan. Pero, alam ninyo, kaya nga sinabi dyan sa Bible, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan ng inyong mga ninuno at huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Yahweh o ang Diyos ang magiging kalaban. Kaya nga yung mga dating kalsada, mga dati nating mga street, pinalitan ninyo. Kaya yung history, meron ako nakitang video ni Joel Villanueva regarding doon sa mga kalye na mga pinalitan kasi malaki kasing impact yun sa history natin. Kaya ngayon, nagkawindang-windang na. Okay? Wala pinagkaiba yan sa account. Okay? The account is existing, but the claimant is fraud. Wala rin pinagkaiba dito. Sulu
Empire is mayroon talagang Sulu Empire, the Lupasug Sulu Empire. But the problem is, yung claimant po ang hindi part. Okay? Gusto ko magkaliwanagan tayo dito, no? Totoong may Sultanate Sulu Empire. Maaring yung tao lang na nagkiklaim, yun po ang hindi totoo. Okay? Gusto ko maliwanag sa mga utak ninyan. Huwag ninyong anuhin ang mga kasinungalingan na yan. Dahil ang Diyos talaga, kaya tingnan niyo po ano nangyayari sa ating paligid, di ba? Kung ano mga dilubyo, and always remember the prophecy. Muling tatayo at titindig ang nagmula sa lahi ni Haring David, and this is from the Lion of Judah. Kaya umayos-ayos kay Jan. Ha? Ito pa. No? Okay. Here are the key points regarding here and movement she represent. Okay, hindi sa akin to galing ha. May nagpasa sa akin dito. Makikita. At Helen Abdurrajak, hindi kita tinitira dito. Okay? So, ang sabi ko nga sa inyo, no? Kasi sa Bible kasi, nakalagay kasi dyan, ang sino man ang magtatagumpay sa inyo ay gagawin kong haligi sa aking kaharian. Take note, ang sino mang magtatagumpay sa inyo. Ibig sabihin, mayroon pa akong nareceive ngayon. Olidimen, tingnan ko kung nandito na ang World Bank sa atin sa Pilipinas, tingnan ko kung sino yung tunay na sinugo sa atin. Oh my God! Ano ito pa? Ano itong sugo na ito? Bakit allergic kayo? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Bakit kayo allergic dyan? Ha? Bakit kayo allergic dyan? Oh my God! Ang nakalagay sa Bible kasi, ha? Gumawa kayo ng mga bagay at huwag ninyong naikakabuti ng inyong kapwa at huwag ninyong pagkaisipin na mas marunong kayo sa inyong kapwa. Biblically speaking po yan. Okay? So ako, nagbe-base, talagang lalabas talaga, tapos makapag-friendship kayo sa akin, wagas, diba? Oh, kayo talaga, lalabas talagang totoo sa inyo, mabunganga ba? No? Ako naman, sinabi ko naman sa inyo, diba? Gusto ko lang may i-correct dito sa sinabi dito. Because the Lupasug Sulu Empire, no, sasabihin ninyo wala sa history, one of the top secret block secrecy is kabilang dyan ang Sulu Empire. And that Sulu Empire ay kabilang yan sa tinatawag na the Ark of Covenant. Kaya umayos kayo dyan. Na? Baka Meta! Nako, ayusin mo to si Google. Nako, talaga lang naman. Talaga lang naman. Ang take note ha, napansin niyo, maraming nagsabi sa akin na bakit hindi ko daw ipa-register ditong aking mga vlog para daw kumita. No! Because hindi ko to ginagawa para kumita. I'm sorry sa ibang content creator. Hindi yun ang intention ko. Hindi to regarding sa inyo. Personal ko to. Okay? Kaya inaayos lang natin. Medyo kinurek natin to. The Sultanate Sulu Empire, the Lupasug Sulu Empire. Meron pong Lupasug Sulu Empire, and that Lupasug Sulu Empire, tanggap niyo man o hindi ang sasabihin ko, yan po ay isa sa mga top secret cloak with secrecy. Ha? Kaya nga top secret eh. May nagsabi sa akin, saan pinagkukuha ang mga bagay-bagay na yun? Always remember, sa Daniel chapter 4 verse 17, may nakalagay dyan na pinapasabi kay Daniel, ipinatago yung lihim. Darating ang araw, ito ay isisiwala. No? Ha? Kayo talaga, mushika na aharalabu na iyaralabu na yan na iyakandamuro ka na chay ka na labo ka na yasalahila. Kaya nagkaka-leche-leche itong mundo na ito dahil puno ng mga kasinungalingan. Ha? The Lupasug Sulu Empire ay mayroong totoong empire. Ha? Ang Roman Empire, no? Pero okay lang yan. Didimen, relax ka lang. Dahil lalabas din ang katotohanan. Walang pinagkaiba ito sa lahat ng mga nag-claim ng mga accounts. The accounts is existing, but the claimant is fraud. Gusto ko lang liwanagin itong issue na ito, no? But
Anyway, personally, no? I would like to thanks kay Ate Helen Abdurrajak kasi bakit, no? Isabihin man natin, parang ganito kasi yun no? Ito na yung sinasabi ko, no? Sino ba kayo para magpatunay na ikaw naman kasi Ate Helen, sinabi ko naman kasi sa iyo no? Sinabi ko naman kasi sa iyo na magpa-DNA ka, no? Tingnan mo si TBM, no? Binanatan yan. Hindi ako belong sa Alpha Omega ha, but Lidimin Canuto, sinabi ko, he is belong to the royal family. Na? He is belong to the royal family. Maraming nagsabi, peke kasi yan, ganing-ganing. Hay, pag-sure kayo dyan. Pero, may pinapaliwanag ako na it doesn't mean that you are the royal family. Ikaw na talaga yan. Kasi parang magkakapatid lang yan. Sa magkakapatid, mayroon nung tumatayo as an administrator, right? Hindi lahat ng magkakapatid, kundo si magkakapatid, mayroon talagang iisa na patayo dyan para pamahalaan kayo. Walang pinagkaiba yan sa royal family, kaya nga may Key of Royal Asset Nation no? Key of Royal Asset Nation, and that Key of Royal Asset Nation originally is kasama yung the 11 countries, kasi sa National Geographic, sa totoo lang, wala kang makikitang Philippine Sea. No? Bakit niya binago ang Philippine Sea? Wala kang makikita ang Philippine Sea kung hindi Sulu Sea, Silivy Sea, at China Sea. Ha? Binago-bago ninyo sa mga katarantaduhan, sa mga walang kahiyaan ng mga politiko na yan. Kaya itong nangyari sa politics na ito, kaya mahal na Pangulo, nandito lang si Lidimin. No? And I, Lidimin Canuto declared, once again, sa lahat ng mga kaguluhan ninyo, depende kasi yan. No? Kasi mahal na Pangulo, yung mga nautusan mo, ang hilig magpa-cute, ang hilig magpabida-bida. Hindi naman po pwede na ang daan, kung ano man, marami na pa kung binigay na kopyasan sa ano na yan. Sige, kung ganyan man lang kayo, sige lang. Kaya ako na nga host, nasabi ko na nga po sa inyo, always pray pa rin because alam niyo sa totoo lang, hanggang ngayon lumalaban si Lidimin. Oh my God! And just imagine si Lidimin, wala akong tinayong any organization. Wala akong tinayo na any organization, any mga sikta ng simbahan. Hindi na ako nagtayo ng sarili kong martial Bakit ako magtatayo ng mga yan? No? Nakaprogram na lahat. Kaya may minsan sasabi sila sa akin, hindi ka ba natatakot? Paano ba talaga? Hindi ko kailangan sabihin. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, sabi ng Amerika, nasa kanilang mga powerful na mga pandigma. Well, for me, no, the most powerful weapon is the wisdom from our Almighty Creator. Dahil ang karunungan na ipinagkaloob ng Diyos, higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng ating mga kapahamakan. Ngayon, kahit bilyon-bilyon ng pera mo, makakaligtas sa atin yan? Kaya itong sinasabi ngayon dito, no! I, Lidimin Canuto, declared, the Lopasug Sulu Empire, no? The Lopasug Sulu Empire, ay meron at meron yan. Siguro the problem is, yung mga claimant. Marami din kasi nagdala ng mahalika, no? And I, Lidimin Canuto, declared, no? Hay nako, total matataas ang mga connection ninyo. Mag-ano kayo kung kaya ninyong i-access, kung kaya ninyong i-penetrate the gold council, no? The gold standard council, no? Ano ba talagang nasa likod nun? The Lopasug Sulu in Paris, totoo. Ito lang ang inalmahan ni Lidimin, no? Ito pa okay. Unverified claims. Queen Maria Helen Panolino Abdurrajak claims to be queen of the Maharlika Kingdom of God, the Lopasug Sulu Empire, which she asserts has divine sovereignty over the Philippines. She claims that the Philippines government and other nations must obey this divine mandate. These claims are seen as part of French or cultic political movement with no legitimate basis in the Philippines history or law. No? Talagang inano nila yan si Ate Helen na wala daw talaga yan sa ano na yan. So, ano palang silbi ng mga divine government na ito? Huwag niyo sasabihin sa akin na walang ganyan. Bakit? Ito na yung sinasabi ko.
fighting faith ng ating FEM senior. Ano ba talaga meron sa fighting faith? Hello? Ano ba pagkaunawa ninyo sa fighting faith? Anindig ang balahibo ko mga kurimaw kayo, syukurahira lafo. Dahil sila ira lafo na karahira lasan sa namo, karadida, sida. Kayo talaga, no? Kayo talaga, na? Kaya ikaw, mahal na Pangulo, sino ako para magsalita sa inyo, pero bilang kayo po ay kinikilala ko at ginagalang kong Pangulo ng ating mahal na bansa, ay ako po ay nagpaalala lang. Mag-ingat kayo sa isang grupo ng espiritual. Merong grupo ng espiritual. Mag-ingat po talaga kayo. Na? Dahil baka ako, nagpaalala lang ako. Baka sa mga yan, pag napinitreat ka, nako, tuluyan ka na. Mahal na Pangulong PBBM. Ingat po kayo. Okay? Ingat po kayo. Okay? Ito pa. Okay. Fabricated history. No? Ito inano dito sa Tehelen, hindi ako may ano nito ha, pinadala lang po sa akin. The motion of an empire under divine rule is modern fabrication used by this group. Yun ang sabi. False financial and political claims. The movement makes unfounded demands for nations and central banks to comply with its orders and return global heritage assets. Hala. Such claims are typically of financial scams and seems other associated with groups like this one. O, ayan na. No? Ayan na, maliwanag. Kayong mga linti talaga itong mga... Kaya ako, bakit ako magtatag? Bakit ako magtatag ng mga organisasyon? Bakit ako magtatag ng mga marshal? Katakot-takot ng mga ID, katakot-takot ng mga uniform. Hindi ko kailangan yan. Lahat yan ang program na yan. Hala, pag sure. Oh, ito na nga sinasabi ko no? At sinabi ko naman sa inyo, no? The gold and the silver, walang may-ari niya kundi ang Panginoon. Ang binigay sa tao is kapamahalaan. No? Kapamahalaan. Pero, despite of everything na mga issue, for me ha, I considered Ate Helen is one of, masabi ko na, mapasalamatan din pa rin yung tao. Just because, kahit nagkaganon, but, nandoon yung issue regarding sa Sulu Empire. And I, Lidimin Canoto, declared, ito na. Tanungin ko kayo, ano ang pagkaintindi nyo sa The World Bank? Because sa The World Bank, mas may mataas pa sa The World Bank. Okay? Uulitin ko, mas may mataas pa sa The World Bank. Okay? And even the monetary one. Kaya itong medalyon na ito, ayan na yung medalyon na yan, no? Ito lang masasabi ko, ha? Hanggat hindi nyo hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran na tatanggapin ninyo, no? I'm so sorry. Lahat, wala akong ititira, na? Lahat ng may hawak ng lahat ng dokumento, kahit fighting faith pa yan, you live like a king, but you died like a rat. Ha? Ang kataas-taasan, ang lumikha sa ating lahat, nagbigay ng ginhawa. No? Wala tayong pag-aari, ang ibinigay sa ating kapamahalaan. Pero, oh my God, inabuso pa talaga to ng iba. No? Why, hindi nagtayo naman ganyan? Kaya na-question ako, bakit hindi ka nag-sex sa iyong mata? The sex na yan, sek, no? Security Exchange Commission, no? Mga DTI na yan, ginawa ninyo ang legal na illegal para may mapresenta kayo. But the fact behind of it, ginagamit nyo lang sa inyong mga sariling interest. Ha? Ha? Kaya nga ako, abuloy na nga ang ginamit kong words. Nagpakababa si Lidimin sa inyo. Wala kayong maraming ituturo, no? Na magiging salarin just in case. Wala tayong ano at hindi tayo against in our government. No? Ako pa nga nagsabi sa inyo, di ba?
wag na wag kayong makikisali dyan sa mga gulo ng mga nangyayari dyan. Na? Wag tayong makikisali dyan sa mga yan. No? Hayaan natin sila magkagulo sila dyan. At sinasamantala din ito, merong mga ibang politika, sinasamantala nila itong DPWH na ito. Actually, nila naman DPWH ang may problema. No? No? Yung isa pa yan, bakit ko binabanatan ngayon ng 4Ps? Sapagkat malaki ang impact ng may kinalaman dyan yung kalagayan o magiging future ng ating mga kabataan, because kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung kukurakutin ninyong mga yan, no? Anakin ng tinapa, ang World Bank kayo nag-i-increasean ang budget sa 4Ps. Ang nangyari ngayon, nalaman ko na yung iba, nagtanggalan kayo, binawasan pa nyo talaga ang mga benefits ng ating mga member, ng ating mga beneficiaries. Hoy, pag-sure kayo dyan. Hindi na kinakikilabutan. O ngayon, nalaman, panood ko yung FB Live ni Madam RD, no? Sabi ko sa inyo, kaya Madam RD, bilang nagmula sa dugong Haring Leon, no? Kailangan talaga natin tumayo, tumindig para sa mga kurimaw na yan. And speaking of IPRA law, no? Speaking of IPRA law, the IPRA law is na-establish yan ng 1997. The customary international law ay na-establish yan ng 1887. Okay? Once and for all, alam nyo, ang tinatawag lang talaga noon na tinatawag na mga chieftain, pumunta kayo dyan sa estatwa ni Lola Isabel. Ni Lola Isabel dyan sa Isabela. Nandyan ang estatwa ni Lola Isabel. Basahin yung nakalagay doon. Kayo na ang magbasa, kayo na ang pumunta doon. Kasi kahit sasabihin ko sa inyo, mas maigi pag kayo mismo makita nyo sa mata. Tingnan nyo doon. Sino ang mga nakalagay na chieftain, no, the original? Ngayon marami kasi nga yung IPRA law na yan, no? Ito naman kasi si Apo naman kasi, no? Kaya yan ang sinasabi ko, kaya ikaw mahal na PBBM, mag-ingat ka sa grupo ng spiritual na ito. Dahil sa totoo lang, noong panahon ng tatay mo, kaya wala na silang pakinabang doon, kaya isa rin naman sila sa nagkalulo sa ama mo. Nako, lalabas ang buong katotohanan. Okay? So far, yanon nyo ako dahil, alam nyo, sa trabaho, hindi maiwasan ng inggit, no? Kaya yung iba, no? Hindi matanggap ang buong katotohanan, kaya mag-ingat-ingat kayo. Ganon. Kala ninyo, ha? At meron akong ano sa inyo. Basta, no? Mag-ano lang kayo. Walang release, ha? Walang release na pera, walang release, ha? Walang release. Okay, walang release na pera. Wag kayong ano sa pera na yan, dahil sa pera na yan marami nang naubusan ng yaman pati yabang. At dahil sa mga lapidan na yan, mga kalapidan ni King Solomon, lapidan yun. Kaya yung mga nag-ano ng lapidan ni King Solomon, ngayon may sarili na silang lapidan nandun sa sementeryo. No? To make the story short, no? Sa panahon ngayon, wala tayong ibang hingian ng karunungan kundi ang Panginoon. Si Lidimin, itong kaibigan, kapatid natin na si RD, at saka yung iba, no? Ginagamit lamang aming katawang lupa. Okay? We are not God. Hindi kami powerful. Okay? Nagpapaalala lang tayo. Okay? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam nyo, maulan dito, iba yung ano, pero nag-ano lang ako ba kasi nag-harvest ng saging yung asawa ko ba para may paninda ba, si Lidimin ba? No? Kasi nagkuha din ako ng mga ng dahon ng saging kasi gumagawa ng pastel si Lidimin, sayang din naman, no? No? Kahit papaano. No, ganon. Akala ninyo oh my God. Ito nga, nagpasalamat nga ako sa naglibre sa akin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, isang followers natin, no? Na taga dito siya, sabi niya,
Sabi niya, Madam, ganito, ganyan. Tapos, nung libre kita, ganon, lalo kang gaganda. Ang ganda niya yung mga plus. Tapos, sabi ko, i-ano ko, sana ila-live ko. Sabi niya, wag na. Diba sabi mo nga, pag gumawa tayo ng mabuti, mag-ano tayo, with integridad. At kasi may natutunan. Ibig sabihin, effective yung ginawa natin. Diba? Kasi, masabi kong effective dahil sinabuhay. No, kaya na-touch din ako kahit papaano. Super talaga na-touch ako. Okay? So, ganun. No, ganun ka-productivity, ganun nag-effect. No? Kaya kayo, pag gumawa ka ng mabuti, no? Tumulo sipon ko. Hindi. Talagang sinisipon ako. Okay? Kaya, singot-singot tayo, pag-wait time. Okay? So, ganun yun, mga mahal kong kapatid. Okay? Huwag kayong mawala ng pag-asa, okay? Ako nagpapasalamat ako sa inyo. At saka, oh my God. Marami. At ito, meron akong tip sa inyo. Ito bang September, di ba kayong mga taga-US ang nagsasita? Okay, sige, fine. Challenge accepted. Siguraduhin nyo lang. Kasi yung sinasabi nyo, may pinalabas kasi about sa mga alien. Ako, hindi to kayabangan, pero yung alien na yan ang utusan ko. Utusan ko talagang alien na yan. Pag-akihin kayo dyan. Sumusobra na kasi kayo at isa kayo sa mga dahilan na ayaw ninyo na lumabas ang katotohanan tungkol sa Sultanate Solo Empire. Pag-sure kayo. Pero hindi po ibig sabihin na kinakalaban kong US, ha? Mga kapatid natin, mga yan, ang ano ko lang is, kung ano yung mali, dapat ituwid. Kung ano yung kulang, dapat pagpunan. At marunong tayong tumanggap kung ano yung katotohanan. Dahil yan ang magpapalaya sa ating lahat. Hindi yung mga kayabangan. Hindi yung mga kayamanan. Kasi yung mga kayamanan, kapag yan ang uunahin ninyo, ay magiging sani talaga ng kaguluhan yan. Mga inday, mga dudong. Pastilan, Ginoo. No? So far, kasi uwi ako na? Punta lang kami dito sa lugar ng asawa ko kasi nag-harvest kami ng saging ba. Tapos nagkuha ako ng dahon ng saging. Ito no, nagkuha kami ng dahon ng saging ba kay para gagawin pambalot ba ng pastil. Ayan. Galing pa talaga sa puno 'yan. Okay? So, salamat sa asawa ko, no? Dahil ano siya kaganina. Okay, tapos ito, yung mga buko, ayan, sabaw ng buko ito, sobrang tamis. Sobrang tamis. Kaya lang ihi din ako ng ihi. No, so ganun. No, at mamaya, abangan nyo pa mag-FB live pa ako. Sikapin ko mamaya, okay? So, please kindly share dito sa FB live ko na ito. Dalangin ko, no? Mahal na Pangulong PBBM. Malalagpasan din ito. Pero, ang part 2 ng aking vlog regarding sa ating, ng ating mahal na PBBM, abangan nyo mamaya. Sikapin ko, okay? Okay? So, have a blessed divine hope, everyone. At hello sa inyong lahat. Salamat sa suporta, salamat sa panonood, okay?